Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas. Magandang gabi po, Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon po, welcoming you to the program. Your Honor, please. Dito po sa ating platform, Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. At ngayong gabi, meron pong may nangyari po sa pangangampanya ni Calyodi de Guzman na akala ko po mabibigyan ng magandang coverage sana ng mga media men. Kanya nga lamang po hindi pa yata nakakarating dito
sa Metro Manila kung ano ang nangyari sa Bukidnon. Sa Mindanao po ito ang nangyari kaninang tanghali habang si Calio de Guzman, presidentiable po ito mga kabayan. Nakikipag-usap sa kanyang sa mga katutubo po. Mga manobo po ito sa Maramag, Bukidnon. Unang nagreklamo po yung mga katutubo sa tropa po ni Calio de Guzman. Sapagkat tila yung mga manobo ay gusto nilang malipat ng tirahan sapagkat may problema po doon sa kanilang sa kanila. Malawak po yung kanilang mga lupain doon Ito yung mga indigenous people mga kababayan unfortunately for the Manobos, hindi po pumapayag yung nagme-may-ari na daw po. Yan, ito yung istorya niyan. Meron na pong nagme-may-ari na malaking tao sa Bukidnon, Maramag, Bukidnon. At itong taong ito na tinatawag po ni Calio de Guzman na land grabber ay walang iba kundi ang alkalde ng Quezon, Quezon, Bukidnon. Matindi ito mga kababayan. But this is the normal problem of indigenous people. Yung kanilang mga lupain ay inaagaw ng mga land grabbers, inaagaw po ng mga local government officials or national government officials at hindi po natutulungan itong mga indigenous people ng kanilang komisyon. Ano po ang komisyon ng mga katutubo? Ito po yung tinatawag na NCIP, National Commission on Indigenous People. Tulad po nito nangyari po diyan sa Maramag ngayon. Nandun si Calio de 10 ng kanyang mga kasama sa kampanya. Kausap po nila yung mga katutubo. Habang kausap po yung mga katutubo, may nagpaputok at binaril sila. Lima sa mga kasama ni Calio de, kasama po ang mga katutubo, ang tinamaan po ng punlo ng baril. Nagpa-press conference si Calio de at nabanggit po niya ang baril po ay nanggaling sa tropa ng alkalde ng Maramag, Quezon. Yan po si Mayor Pablo Lorenzo. Kaalyado daw po ng Pangulong Duterte. That is why hinahanap ko kanina sa mga major news events sa television po ngayong gabi ay hindi ko po nakita. Meron pong featured story ng ABS-CBN pero maikli ang istorya And I thought Leo de Guzman was a presidential candidate. Dapat siguro nabigyan ng yung bang malawak na coverage sapagkat mabigat ang implikasyon nito sa ating una sa eleksyon, pangalawa po sa pag-aagaw ng lupa para sa mga indigenous people, at pangatlo sino bang involved dito? Okay? So wala pa po tayo nadidinig na reaction man lamang po sa COMELEC. Wala tayong naririnig na reaksyon mula sa Commission on Human Rights. Wala tayong nadidinig na reaksyon galing po sa Pangulong Duterte. Presidential candidate ito, mga kababayan. Calio de Guzman. Representative ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Binaril. Abuti na lamang hindi tinamaan. Pero yung tinamaan nakasama niya, katabi niya Baka hindi po nakilala si Calio de. Baka akala ng bumaril, yung mas gwapo kay Calio de, ang tinamaan, baka ang akala nila, yun na si Calio de. Pero mabuti na lamang po, hindi naman po baluba yung
tama ho, ni Noli, ano pangalan ho ni, Nani Abella ho. Nani Abella was beside Calyodi nung mangyari po ang putukan. And kagad-agad, 5 po sa kanila ang nasugatan. 15 minuto tumagal ang pagbabaril. Hindi po barilan ito sapagkat wala namang pong baril ang tropa ni Calyodi at wala pong response, wala pong responde ang grupo ni Calyodi sa mga bumabaril. So inuulit ko po mga kabayan, bakit po kaya hindi binigyan ng yung malawak na coverage itong nangyaring pagbabaril kina Calyodi at ang kanyang mga kasamahan sa Maramag, Bukidnon. Oh. The implication is very, very great po mga kababayan. Merong pang-aagaw ng lupa. Sino mag-aagaw ng lupa? Sino ang bumabaril at a time when there is election? May kampanya ho dito eh. Tuloy-tuloy po ang kampanyahan sapagkat malapit na po ang eleksyon. May 9 na po ang eleksyon. Pero as of the moment, habang tayo po ay nagkukwentuhan dito, wala pa po tayong nadidinig na comments from the COMELEC, no comment from the Commission on Human Rights, no comment from the Philippine National Police. Ito ho, tandaan nun ninyo mga kababayan, ang kwento ni Calyodi after his press conference, pagkatapos po ng pamamaril ho sa kanila. Ang sabi po niya ay nandoon ho sa paligid-ligid ho ang mga militar. Militar. At nung matapos po ang pamamaril, wala man lang ginawa ang mga military personnel who are in the area, mga kababayan. And this deserves something from the military authorities. Bakit to kaya hindi po sila kumibo? Were they protecting the land grabber? Nagpunta ho ang mga katutubo sa mga militar ho after the shooting. Pero hindi po pinansin ng militar. Ito ho ay dapat paimbestigahan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ho. Ito ho, pakinggan po natin ang salaysay po ni Calyodi in that press conference after the shooting. Ito po ay naganap po sa Bukidnon mismo. Hindi ko po alam kung bakit hindi po nakarating sa Manila kagad-agad ang kanilang sinapit. Pamamaril at a time na sila po ay dumadalaw, tumutulong sa mga paralita sa ating po mga katutubo dyan sa Maramag, Bukidnon. Ito ho ang statement ni Calyodi. Kwento po niya after the shooting. Sa nangyari. Na muntik na po kayong tamaan. Katabi nyo lang po yung unang tinamaan. Sige po. Tama ka dahil hindi gumawa ng warning shot yung mga salarin, yung mga gumawa. Yung unang putok nila, yun agad ang tumama doon sa katabi ko na si Nani Abella. Yun ang nagpatumba kaagad sa kanya. Kaya walang warning shot, dire-diretso at maabot na ng 15 minutes sa putukan yon. At doon na nga, nung malaman namin, hindi lang si Nani, kundi 4 pa na katutubo ang tinamaan ng bala nung pamamaril na ginawa ng mga security nung land grabber na si Lorenzo. Yun ay isang mapayapang aksyon ng mga katutubo na pagbawi ng kanilang lupain at ang kanilang babawiin ay hindi pa nga yung lahat, kundi yung maliit na portion lang, 4 hectares na bakante, walang tanim, na bahagi ng lupa ng mga ninuno. Pero yung land grabber talagang ang tingin sa mga katubo ay parang baboy na pwedeng barilin lamang, parang mga baboy na walang karapatan, hindi ang mga tao. Kaya dapat lamang na gawin sa kanila yon. At yun nga yung masamang ginawa nila na parang baboy na pinagbabaril yung ating mga kapatid na katutubo. Ngayon nangyari yan dahil sa
yung kapabayaan o sabwatan ng LGU, ng mga ahensya ng gobyerno na dapat ay siyang mangangalaga sa kapakanan at karapatan ng ating mga katutubo. Walang ginagawa sila. Kumpleto papeles ng claim, kumpleto papeles ng recognition, yung mga katutubo bilang yun ay kanilang lupa. Mayroong order na i-vacate ng mayor yung lugar dahil yun ay para doon sa mga katutubo. Kumpleto dokumento pero walang ginagawa yung ating ahensya ng gobyerno at hindi sila nahihiya na sila ay baliwalay ng isang mayor ng isang bayan. Parang baliwala sa kanila. Kahit yung mga sundalo nandoon, nakabantay, nagputukan, hindi sila tumulong doon sa ating mga katutubo. Nakatambay lang sila doon sa kalsada. Walang ginawa, kahit nagputukan na. Lumapit yung mga katutubo, pero wala. Hindi sila gumagalaw. Nakatambay lang sila doon sa tabi ng highway. Yung mga katutubo ay pumunta doon dahil sa gusto nilang ilipat yung kailang tahanan na nakahilera doon sa tabi ng highway. At doon sa kalsada na yon, mula nung sila tumirik, mga 3 years ago na, 5 years ago na binabantayan yung kanilang lupa, pinaglalaban, parang picket line. Eh marami ng batang namatay, nasagasaan. 4 na bata ang nasagasaan doon. Kaya gusto nilang maghanap ng isang safety na lugar. At yun na nakita nila. Yung 4 hectare na bakante, walang puno, walang tanim, doon nila akupahin. At ang ganda ng simbolo, puti. At gumawa pa ng proseso yung mga katutubo, lahat ng ahensya ay kinausap para lamang doon sa kailang pagkuha, paglipat ng lugar na kailang titirikan ng bahay. Pero kahit yun, out of 900 na hectares ay hindi pa rin pinagkaloob ni land grabber na si Lorenzo. Wala talagang puso ang land grabber na ito sa kapakanan ng ating mga katutubo. Dahil ang tingin nga, hindi tao. Ang tingin, hayop. Yun ang problema natin. Kaya ang malaking may kasalanan dito ay yung kapabayaan ng ahensya ng gobyerno, yung NCIP, yung Human Rights, CHR, at yung mga mismong yung sundalo na nasa kanila yung notice na evacuate na nung mayor yung lugar, hindi pa rin na magamit, ma-enforce yung kautusan ng ahensya. Kaya yung lahat ng yun ay nagsasabuatan para proteksyonan yung land grabber na si Lorenzo. Kaya ito yung larawan ng sinasabi ko na yung ating gobyerno ay hindi gobyerno para sa mga mahirap, hindi gobyerno para sa mga IPs, hindi gobyerno para sa mga magagawa, hindi gobyerno sa mga magsasaka, hindi gobyerno sa masang Pilipino, kundi ito'y gobyerno ng mga oligarch, ng mga political dynasty, ng mga trapo, ng mga land grabber, ng mga miners. Sila ang nagmamayari ng gobyerno ito. Kaya yun ang pinoprotektahan. At yan ang isang mataas na level ng aking pagkundina sa klase ng gobyerno. Mayroon tayo na ang pinoprotektahan ay interes ng mga bilyonaryo, ng mga land grabber, hindi ng masang Pilipino. Kaya dapat paimbestigahan ito at umaksyon ang national government upang tapusin ang kawalang-hiyang ito na ginagawa ng mga political dynasty at mga land grabber dito sa Mindanao. Yun lamang at maraming salamat sa iyo. Alright, mga kabayan, si Calyodi de Guzman ho yan. Nagpahayag ng kanyang malungkot na damdamin sa sinapit po nila at ng mga katutubo sa kamay po ng isang tinawag po niyang land grabber in the person of no less than the mayor of the area, Maramag ho, Quezon ito, sa Bukidnon, si Mayor Pablo Lorenzo. At ito raw po ay kaalyado po ng ating Pangulong Duterte. Bagamat wala naman pong kinalaman dito ang pagiging kaalyado ho, pero ito na po siguro ang pakiusap po natin sa ating Pangulong Duterte. Sir President, Mr. President, the people involved here
are the least of our brothers in the mountains. Ito po yung mga manobo, nakatira po sa kabundukan. Nakikiusap po na meron po silang matirhan mas mababa ho sa kalangitan. Bumababa po sila ng kaunti para naman mapasama po sila sana sa sibilisasyon. Kompleto na po sila ng mga papeles, Mr. President. Pero yung pulis po ninyo na pinapasweldo na po ninyo ng mas mataas, matakino ninyo, sila po ang una ninyong binigyan ng aumento pag tinangalan po ninyo ang presidensya. Binigyan po ninyo sila ng mas mataas ng sweldo. Yan ang mga kapulisan natin. Nandun ho sila sa area. Militar po ninyo, ganun din. Pinasusweldo po ninyo napakataas ng sweldo. Wala ho silang ginawa Mr. President. So nakikiusap po kami sa ngalan po ng mga katutubo. And this is not happening only in Bukidnon. Sa maraming lugar dito sa Pilipinas, from Mount Pinatubos to Marinduque to Mindoro and other areas in the country po, Mr. President, napakalagaan na po, rampant po ang land grabbing at kawawang-kawawa po ang mga indigenous people po natin. Sapagkat even if there is already a commission created to protect the rights, ito na po yung National Commission for Indigenous People, wala rin po magawa Mayor nga naman ang may sakop na po dyan. Yung NCIP, wala naman pong baril. Si Mayor, meron pong baril, meron pa mga security guards. Dagdagan mo pa ng mga pulis, dagdagan mo pa ng mga militar. Paano na lamang po ang ating mga katutubo? Kawawa po. Yung sinasabi po ni Calyodi na tayo po sa bansang ere, ang gobyerno natin ay hindi na po gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi, gobyerno na po ito ng mga oligarchs. Gobyerno na po ito ng mga land grabbers. Gobyerno na ito ng mga mapang-abusong mga militar. Kung hindi naman po mapang-abuso, protector po ng mga land grabber, protector po ng mga mapang-abuso, mga negosyante, and so on and so forth. Why is this happening, Mr. President? Ito po bang legacy ninyo? Ito po bang iiwanan yung legacy sa ating mga mamamayan? What happened there in Bukidnon, mga kababayan? Hindi nga po nalalaman po ng mga taga Metro Manila Kapiranggot lamang po ang balita na inihayag ng ABS-CBN. Doon po ako nakatutok kanina, tinaantay ko hanggang sa dulo. Kapiranggot lamang po ang nadinig ko natin. Pero ito po balitang ito nangyari pa kaninang tanghali. As a matter of fact, bigyan ko na po ng importansya ito sa aking programa sa Radyo Pilipino. Napakinggan na po ng taong bayan. But hindi po ito yung Mabuti na lamang meron tayong social media account. At may lumabas doon. Ipinakita po sa atin ni Ma'am Lynn at ng aking researcher po sa Radyo Pilipino. Tatabin, may nangyayari dito. In progress po, mga kababayan. Before I went on the air sa Radyo Pilipino, usapan na ito. Kanya nakakalungkot itong balitang ito, mga kababayan. Hindi po nabigyan ng coverage man lamang Come to think of it, presidential candidate ito. Kung ba manggagawa lamang po si Calyodi, hindi na po natin bibigyan ng importansya ang kanyang sinapit. Sino ba ang pinaglalaban ni Calyodi dito, mga kababayan? Di po ba yung ating mga katutubo? Baka naman ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte at ang kanyang NTF-ELCAC na mga terorista. Mga nire-red-tag po nilang mga komunista. Mr. President, manginig po sana kayo. Mga katutubo po ito. Mga Pilipino ito
Mga Pilipino po ito. Wala silang kakayanan sa buhay. Kanya nga lumalapit po sila sa mga nakakaunawa ho sa kanila. And as of the moment, Kalyo di lamang po nakakaunawa ho sa kanila. At naglalakas loob na tignan mabuti ang lahat ng kanilang mga problema sa buhay. Sa bundok, nagpunta ho si Calyodi ho doon. Siguro sasabihin nun, bakit pa nagpunta si Calyodi doon? Ginagamit po niya sa politika ang pagtulong sa mga katutubo. Yan po siguro ang sasabihin po ng marami ho sa atin. Because it's politics, it's panahon po ng politika ho ngayon. Iuugnay po nila sa pamumulitika ang pagtulong sa kapwa. Pero Calyodi, ito ay matagal na ho tumutulong sa kanyang mga kapwa manggagawa at ganun din po sa mga katutubo. I know that because nasusubaybayan din po natin ang kanyang mga ginagawa. So anyway mga kababayan, ito po ay tututukan po natin. Siguro bukas baka meron na po mas paliwanag na balita. Bakit po ang NCIP hanggang ngayon wala pang reaksyon? Bakit po ang NCR wala pa pong reaksyon? Bakit po ang PNP wala pa pong reaksyon, wala pa pong balita? Bakit po ang militar na nandun po sa area nung mangyari po ang putukan, hindi man lamang po tinulungan yung ating mga katutubo? 5 po sa kanila. Isa po sa kasama ho ni Calyodi ang tinamaan po ng bala. At that precise moment, nakakaawa po sapagkat wala po sumasaklolo po sa kanila mula sa ating pamahalaan. This is the kind of government that we have in the country today. Nakalulungkot po mga kababayan sapagkat even sa ibang mga issues na ating tutunghayan po sa gabing ito, makikita po ninyo kung saan patungo po ang ating gobyerno ngayon. So, tingnan po ninyo, bukid nun yan, mga katutubo ang involved. Punta tayo sa WPS, the West Philippine Sea. Matatandaan po ba ninyo yung April 8? Ito po ang araw na makikipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Xi Jinping ng China. Nakita daw po sila, mga kababayan, but there was no report of what they have talked about. Wala pong nakarating po sa taong bayan kung ano po ang pinag-usapan ng dalawang pinuno ng dalawang bansa. Did you receive any report? Meron po ba? Complete silence mga kababayan, ang nangyari. So wala ho tayong nalalaman kung ano po ang kanilang pinag-usapan. But recently, alam po ba ninyo, may nangyari. Pinasuspindi po ng Department of Energy ang kontrata ng dalawang companies na nagsasagawa po ng pagsusuri sa West Philippine Sea tungkol sa langis. Ito DOE, Department of Energy po ito Department of Energy stopped oil exploration in the West Philippine Sea on April 6 after Duterte's visit and talk with Xi Jinping. So, makikita ho ninyo mga kababayan, ang posibleng dahilan kung bakit nakipagkita ang ating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pangulo ng Republika ng China. Ang utos dito ng China mga kababayan. Itong sinabi ni Duterte at quote ito. Duterte said that he was warned that Beijing would send soldiers to the West Philippine Sea should he deploy soldiers there para bantayan po yung dalawang kumpanya na nagsasagawa ng oil exploration. Ayaw ng China na merong mag-explore ng oil sa lugar na yan sapagkat ang sabi po ng China, amin yan! Huwag na kayong makikialam dyan. Until today
Wala na ng exploration po ng oil dyan. But, nauna na pong kinontrata po ng Pilipinas ang dalawang oil companies na ito, yung mga construction companies na magsasagawa ng oil exploration dyan sa West Philippine Sea. Now, tumigil po ang kanilang operasyon sapagkat pinagsabihan po ng China ang Pilipinas, huwag kayong makikialam. So marahil ito po ang pinag-usapan ni Xi Jinping at ng ating Pangulong Rodrigo Duterte nung sila po ay magkita sa China. Okay? Una niyan, patigil yung operasyon, oil exploration sa West Philippine Sea. Tumalima po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lamang po lumitaw na eto na ang DOE openly in-announce na po na pinatitigil ng Department of Energy ang oil exploration sa West Philippine Sea noong April 6 pa po. Ano ang epekto nito sa ating buhay mga kababayan? Malaki po ito. Malaki po ito. With President Duterte na nakikipagsabuatan na sa China we will be losing our oil production sa West Philippines. Samantalang ito po ang kailangan natin na magpapatatag sa ating ekonomiya ng bansa. Ito ay biyaya ng ating Panginoong Diyos. This oil, nandito po sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas, pero inaagaw po ng bansang China. Makikita na po ninyo. Ngayon pa lamang, wala nang pakialam ang ating Pangulong Duterte. Payaon na siya. Paalis na siya. Payaon na Bahala na kayo sa buhay ninyo. That is what the President is talking about this time. So wala na siyang pakialam sa West Philippine Sea. Wala siyang pakialam sa mga indigenous people of the Republic of the Philippines. Nakakalungkot ito, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ano ang pakialam po niya sa magiging hatol ng bayan sa eleksyon na ito. Hindi po natin matukoy kung ano ang laman ng kanyang isipan Kung ano ang binabalak po ng Pangulong Duterte as he maintains a high approval rating daw po from the Filipino people. Mukhang mahal na mahal ng ating mga kapwa Pilipino ang Pangulong Rodrigo Duterte. Despite the fact na dami po niyang ginawang pagpapabaya sa kapakanan ng ating mga kababayan. So, mentro na lamang po tayo sa pagtatanong. Ano bang ginawa ng gobyerno natin sa mga ayuda na napapaloob po sa Bayanihan 1 at Bayanihan 2 during the pandemic? Hindi po ba? Kalahati lamang po ng mga driver, siguro wala pang kalahati ang nakatanggap po ng kanilang mga ayuda from the government. Until today, mga kababayan, Bayanihan 1 and Bayanihan 2, magkano ang budget po dyan? Billion po. Saan napunta yung budget? Saan napunta yung budget? Meron pong balita ngayon dito mga kababayan, galing po kay Congressman Salceda Joey Salceda. Si Joey Salceda naman po na kay Sara Duterte pa rin po pang Vice President, pero na kay Leni Robredo na po ang kanyang pangpangulo Pero ang sinasabi po ni Joey Salceda, 300 billion pesos worth of oil, cooking oil. Smuggled po ito from Malaysia
nakarating po dito sa Pilipinas, pinakawalan ho ng BOC at pinakawalan po ng Department of Agriculture. Hindi ko na alam kung anong nangyari ho dito mga kababayan. Pero mukhang nasis po ito ng ating gobyerno. But look at this, 300 billion pesos worth of cooking oil. Paano nakakapasok ko dito? Nagpapaliwanag na naman ho ang DA, ho. Pero ang sabi ni Salceda, nakakabuisit na kayo, ah. Wala na kayong ginawa kundi magpalusot. Ayan ho, ang sinabi po ni Salcedo, ho. The Department of Agriculture, pinababy ho ni Pangulong Duterte ang mga ito eh. Yung William Dar na yan, Secretary of the Department of Agriculture, sobra na po ang ginagawa, pagpapahirap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga magsasaka, at mga mangingisda. Pagkatapos so, yung mga consumers po natin dito, mga local producers po natin, local manufacturers, at yung mga producers of agricultural products, kaawa-awa po under the care of the Department of Agriculture in the person of Mr. William Dar. Nakakaawa na po. So ano po itong sinasabi ho natin dito mga kababayan? Ang gusto ko pong maintindihan po ng taong bayan, meron pong pagkukulang na malaki na ho ang ating pamahalaan sa paghahatid ng mga kabutihan at serbisyo sa taong bayan. I know that ongoing po ang campaign, ongoing po ang pangangampanya at maaaring hindi po natututukan ho ng ating pamahalan ang mga serbisyo na dapat po ipagkaloob sa ating bayan. But I cannot understand ho, dahil hindi naman po pwede ng ating gobyerno ay nakikilahok po sa alalat. Bawal ho sa mga government officials po natin ang namumulitika. Kanya, they are supposed to be there to man the fort. Ika nga ho, nakaagapay ho sa pangangailangan ng taong bayan ho. They are there to protect the interests of the Filipino people. They are there to protect the sovereignty of the Filipino people. But today, unang-una ho, parang naibigay na ho tayo sa bansang China ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not know what they have talked about in their final meeting ho. Noong April 8, hindi nga po lumitaw ho sa mga pahayagan o sa mga balita ho natin sa television or radio kung ano po ang napag-usapan po nila ni Xi Jinping. So lumilitaw ho ngayon, may babala pala ang China ho sa ating bansa. Huwag kayong magpapadala ng mga sundalo ninyo dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga pinatigil po ng Department of Energy ang ginagawang oil exploration sa area of our exclusive economic zone. Can you imagine that ho mga kababayan? Ipinamigay na po ni Pangulong Duterte ang para sa mga Pilipino ho. Mabigat ho ito mga kababayan. Mabigat ho ito. Pinamigay na ho yung teritoryo natin dyan sa West Philippines. Pinababayaan po niya na maland grab ang mga lupain na dapat po sa mga indigenous people all over the country. Nilaland grab na mga LGUs. Katulad po ng sinabi ni Leody de Guzman kanina. I-identify the mayor who, according to Leody de Guzman, is already a land grabber who allegedly a supporter of the president himself. Pero hindi po nangyayari sa Bukidnon lamang ho ito, mga kababayan. Marami pong mga lugar dito sa ating bansa ang napabayaan na po. Katulad po sa Mindoro, marami pong mga katutubong dyan sa Mindoro
sa Marinduque po, dito po sa Pampanga, sa Mount Pinatubo and other areas, sa Bales, marami po mga areas dito po sa ating bansa. Marami po mga katutubo. Pasalamat po tayo, meron pong Calyote de Guzman na nakakaintindi at iniintindi ang kailangan po ng ating mga katutubo. But how about the President? How about our President, mga kababayan? Hindi ko nararamdaman po ang kanyang puso dito. Hindi ko nararamdaman talaga. I'm sorry mga kababayan. Hindi ko nararamdaman ang puso ng ating Pangulong Duterte para sa ating maralita. And I hope, sana po naman before he leaves, ay matutunan po niya talaga na pasanin naman ang mga burdens ng ating mga katutubo, ng ating pong mga maralita, yung mga hindi po nabigyan ng ayuda. Magkaroon sana ng investigasyon dito. Saan napunta ang funds for Bayanihan 1 at Bayanihan 2, mga kababayan? Bilyong piso po ang halaga nito na hindi po ipinamahagi sa mga beneficiaries. Magtanong po kayo sa mga drivers po. Driver ng jeepney, driver ng taxi or bus. Marami po sa kanila ang hindi po nakakatanggap. Mula pa po nung Bayanihan 1 hanggang sa Bayanihan 2. And yet, these are funded into the billions of pesos. Wala pa po siguro sa kalahati from Bayanihan 1 to Bayanihan 2 ang naipamundmod. Saan po napunta? Yung pera. Hinahanap pa rin po natin, yung 42 billion pesos na fund ng DOH. Ibinigay po sa procurement service ng DBM. Ginamit po nila, pinaglaruan po ng ano ba yung Parmalin? Ano ba yun? Parmali, Hanggang ngayon, hindi natin malaman ano nang nangyari. Pero balita ko po, eto si Darganito yata, nasa Pasay City Jail pa rin. Ay yung kanyang kapatid, nakalabas. Pero, mukhang hindi pa po umuusap ang kaso sapagkat hindi po yata talaga nag-iimbestiga ang ombudsman. I do not know if the Senate has already referred the matter to the office of the ombudsman. Ano bang nangyayari po sa buhay natin, mga kababayan? Napaka hirap naman po ang kalagayan. Kanya siguro, maganda na magkaroon na tayo ng pagbabago sa liderato ng ating bansa. Pero makaingat po tayo sapagkat baka naman mahulog po tayo sa kamay po ng mas masahol pa na kawatan, mas masahol pa na magnanakaw sa mga nangyayari po ngayon. Ang problema po ng bayan natin, bukod po doon sa ginagawa ni Pangulong Duterte, corruption Pinababayaan ng Pangulo natin yan. Corruption po dyan sa DA. Corruption po dito sa PhilHealth. Corruption po sa DOH. Ay, naku mga kababayan, name the agency and you have corruption sa BIR. Ni hindi po makasingil ang BIR sa mga estate tax ng heirs ng dating Pangulong Marcos, mga kababayan. Puro ang sinasabi lamang po ng mga nakakaalam from the government ay mag-iimbestiga tayo. Let us investigate. Hanggang doon na lamang po. Dakong huli, wala rin pong nangyayari sa mga investigasyon. Kanya ngayon pa lamang po, mag-isip-isip na po tayo. Huwag po tayo maglalagay po ng kandidato ngayon na very, yung bang hindi po mapagkakatiwalaan. Hindi po mapagkakatiwalaan. Di ba? Yung mga sinungaling, yung mga magnanakaw, involved sa corruption, huwag na po natin iligay po sana yan. Huwag na po. Okay? At yung mga nagpapanggap na meron silang mabuting kalooban para sa bawat Pilipino, pero nakikita naman po ninyo kung anong ginagawa sa kanilang kapwa ngayon, pag-ingatan din natin yan. Mantakin ninyo. 3 bugoy.
ang nag-uusap-usap. Oh, pinagre-resign, pinag-withdraw ho yung number 2 para sila naman daw po ay magkaroon ng pagkakataon na makakyat. Jesus Mariano Garapon ho, mga kababayan. Bakit hindi yung number 1 ang pukulin ho ninyo kung gusto nyong umusad, ho? Ayan ako. I don't want to, okay na siguro kay Yorme na malaman na hindi po tinanggap ng taong bayan ang kanyang gusto na mag-withdraw po si Ma'am Leni Robredo. So many netizens are against this option of Mr. Yorme na pinag-withdraw po si Ma'am Leni Robredo. Actually, hindi nga po pinatulan ni Ma'am Leni Robredo ang patutsada po ni Yorme. And the latest of which, pati si Norberto Gonzales na kasama po niya sa press conference sa Sofitel, nag-sorry na po kay Ma'am Leni Robredo. I was not aware of it. I was also bothered, sabi ni Norberto Gonzales. The same thing that Mr. Ping Lacson said, hindi ko alam yun Pero again makikita ninyo, that's after the fact already. Natapos na the damage has been done. Ngayon lamang po sila nagsosorry. But that should be another story of a story mga kababayan. At least nalaman natin, na-realize po ng dalawang magigiting po na kababayan natin. Because magigiting ba? Dating Director General ng Philippine National Police Ping. Di ba? National Security Advisor, National Defense Secretary si Norberto Gonzales. They were not holding a small position in the government. Matatalino mga ito. At the time that the press conference was ongoing sa Manila Peninsula mga kababayan, siguro nadala po sila ng kanilang emosyon. Wow! Pumapalakpak po yung mga media men na nandun sa press conference na yun. Without knowing na yung kanilang pinapalakpakan kamumuhian po ng taong bayan. So siguro nadala po sila doon. Including Tito Soto ngayon mga kababayan. Mahigpit po ang sinasabi ni Tito Soto. Ang sabi po niya, hindi ko alam ito. Bakit ako napunta rito? Yorme still continues to stretch against Leni Robredo. But what else can we expect from the Yorme, mga kababayan, at this point in time? When all of his friends, nakasama po niya sa press conference, nilalayuan na po siya. Nakita nila yung kahalagahan po ng pagpapakumbaba. Okay? Pagpapakumbaba. They realize their mistake. And the only way to appease kung sino man po yung nasaktan nila is to apologize to him. Yan po ang ginawa po ni Mr. Norberto Gonzales to Ma'am Leni Robredo. Nag-apologize po siya in public. And that is very good. Ang maganda pagka nalaman po ninyo na nagkamali kayo, humingi po kayo ng patawad at ipangako ninyo na huwag na ninyong gagawin pa muli ang nagawa ninyong kasalanan. I think the friends of Mayor Isko Moreno have really undergone a reflection during the Holy Week na alaala nila. Humingi na po sila ng ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan, nagkasala pa muli on Resurrection Day. Kanya siguro matindi po yung epekto pa sa kanila, na-realize po nila may nagawa po silang kamalian sa kanilang kapwa at ito po ang pinilit po nilang ituwid. And that is very acceptable as far as I am concerned. Kanya sana si Kaisko will also realize his mistake. How can the number 3, number 4, number 5 take over that of number 2? Decided na mga voters ito for Leni Robredo, hindi na po magpapalito yan. Bakit nila ginawa ito? Well, they can use any alibis. But I think this is, ito po
dala na po siguro ng pagka-ambisyoso mismo ni Pangulong ni candidate Isko Moreno. Hindi po niya napigil ang kanyang sarili. Oh. He knew that he had to do something. Desperation move na ito, mga kababayan. Desperation move. How can the number 3, number 4, number 5 take over? Oh? Yung desperation move na ito, hindi po yung number 2 dapat ang inupakan mo dito. Eh. Dapat po yung number 1. Oh? Para mas maganda pa ho ang tingin ng taong bayan ho sa kanila. Oh? Baka sakali mag-unite pa ang taong bayan kung yung number 1 on the survey ang kanilang tinira. Pero yung number 2, oh, ang laban mo sa number 1, oh, very very suspicious mga kababayan. Very, very suspicious. Percy Ong. Good evening po, Kuya Ben. Paipon. And Ma'am Lynn. Stay safe po. Ingat po kayo. Hoy, nakikiramay po ako, Ma'am Mercy, ha? Nakikiramay po ako sa inyo. Okay? Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Mercy Ong is watching now. Lillian Gabriel, blessed Tuesday po, Tato Ben. And Miss Universe, more power to your honor, please. Oh? Hello po sa Salaw family, the BSC family. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan, si Lillian Gabriel. Elisa Malipira. Good Tuesday evening po. Sir Ben Paipon. Alex C. Aquino is watching. Good evening, Alex. Los Quintinita. Good evening po sa lahat. Magandang gabi din po, Ma'am Luz. Ha? Antonio Salaw, Ma'am Jean, good evening. Magandang gabi sa Salaw family. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre naman ho, hangad po namin ang kapayapaan sa inyong tahanan. Eden Petralves is watching. Eden, classmate, good evening. Good evening po. Good Tuesday evening po, sabi ni Ma'am Angelica Paz. And God be with us all. Sir Ben, your honor please. And Ma'am Lynn, this universe. Stay safe po, always. And more power. Oh. Namimiss ko na yung mga stars, oh, Ma'am Angelica. Ano nang nangyari? Ha? Okay? Eden Pedralves, good evening po. Watching po, sabi ni classmate. Ayan, nasa Tugigaraw City. Si Eden Pedralves. Okay? Ma'am Felisa Malibiran, nakakalungkot po naman yung pangyayaring yan. Totoo po yan, Ma'am Felisa. Kung sino pa yung pinakaaba sa mga kumakandidato, ang Pangulo sa ating bansa, siya pa ang nakaranas na muntik ng mamatay. And yet our government has done nothing yet until tonight, oh, mga kababayan, as we speak. Oh, ito po ang inalulungkot ko po eh. Nandiyan ang militar, oh. Binabaril na ho ang grupo ni Calio di pati mga manobo. Hindi man lang gumalaw ang mga militar. Hindi man lang nila nagsagawa ng immediate investigation. O baka alam ho nila eh. Baka mga militar na rin ho nagpakadahon nito. Wag naman po sana, pero malamang kakilala ho ng militar ang mga iri. Ito pinakamasaknap po sa lahat. Parang Putin na ho ito, mga kababayan, ang nangyayari ho eh. Parang ang Pilipinas ho ay bansang Russia na ho. Ruled by a Putin, Vladimir Putin, as the president ho. Wala hong pakialam kung sino po ang bubumbahin ho nila. Bata, hospital, residential places ho. Yan ang ginagawa ni Putin ho ng Russia ngayon sa Ukraine. At ganyan din po ang nangyayari po sa ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas under our President Rodrigo Duterte, sir. Pasensya na po. Pero nakikita po, itong nangyari po kay Calyodi. Kalunos-lunos po ito eh. Nandyan daw po sa kalsada ho yung mga militar. Probably together with the security guard of the mayor. Ha? Nagkaroon po ng putukan. Putukan lamang po. Galing po sa side ni mayor.
tinamaan po ang ilang grupo ni Calyodi pati mga Manobo. 5 po sa kanila ang nasugatan, nabarilo. But the military did not even lift a finger to help these people. What kind of military personnel do we have, Mr. President? Anong klase ho? Ito ang nakalulunas ho. Nakakalungkot ho, mga kababayan. Tama po kayo dyan, Ma'am Felisa Balibiran. Sana ho, ipagdasal ho natin itong mga damuho na ito. Ha? Na magkaroon sana ng ilaw ang kanilang kaisipan. Matutuhanan po, ma-realize ho nila na ang kanilang mga ginagawa ngayon ay hindi po para sa bayan. Kung hindi po para sa mga diktador, para sa mga land grabber ho. Bakit ho yung mga, bakit ang militar ho natin, protector ho ng land grabber? My goodness. Ricky Tisoy, pray for the victims, pray. I know, this is the only way now for us people, ho, na magawa. Kasi wala naman po tayo talaga magagawa, ho. Kundi pagdasal ho ang mga ito. Kami po mga nasa media, ho, yun, aasahan po ninyo. We will bring to your attention what we know are facts. Ho. Ito po ang totoo na nangyayari po sa ating bayan. Ito binabanggit ko ho, mga kababayan. Recently po ito, pinatigil po ng Department of Energy and Exploration ng oil. Ito kailangan ho ng ating bansa ho eh. At dyan po sa West Philippine Sea, where yung pinagmumulan po ng oil, nasa exclusive economic zone po natin. Pinagsabihan po ang ating Pangulo ng China ho. Huwag na kayong gagalaw dyan. Amin yan. O ang ating Pangulo naman ho, walang ibo. Ewan ko kung nabigyan po siya ng pabaon ni Xi Jinping at hindi na po siya. O tumameme na lamang po siya. Sana ho, maisipan naman po ng ating Pangulo. O, bago siya umalis, siguraduhin po niya, ang Pilipinas po ay pag-aari pa rin po ng Pilipinas. Mel Rodelio Militante is watching. Mel, good evening. Que tenga una bendita noche de martes, Señor Ben, para todos los televidentes y oyentes de su programa, Your Honor, Peace. Ayun. Joey Ortiz, ho. Magandang gabi, partner. Kat Balmes, apo ko po ito. Magandang gabi, Kat. Bled Balion is also watching. Ma'am Eve M. Ramos, Blessed Tuesday, Sir Ben Paipon, This Universe, Ma'am Lynn. And to all BSC family, stay safe po palagi and be healthy as well. Godspeed. Apektado po ba si Ma'am Eve Ramos sa COVID surge dyan sa Shanghai? Are you there? Diyan ka ba nagtratrabaho, Ma'am Eve? Please stay safe, ha? And napapansin po namin nagiging busy na po yata kayo sa inyong mga trabaho. Pati si Ma'am Cynthia Busti yan sa Hawaii. We understand whatever. We understand na tayong lahat naman po talaga priority po natin yung hanap buhay po natin. Don't worry. We understand. Atas Balita is watching. Good evening, Tata Ben. Sino po ang maraming pinatay na tao sa lahat po na naging Pangulo ng Pilipinas? Atas, sino sa tingin mo? Oh? Oh? Panahon ni Marcos, oh. Marami po mga pinatay, nawala, tortured, nag-disappear na lamang po. Maabot po ng libo-libo ho yan. I don't have the exact figure now. Pero kung ihahambing po natin yung panahon ni Duterte at ni Marcos at ni Duterte, walang sinabi po ito kay Duterte. Itong kay Duterte naman po mga ordinaryong mga mamamayan ang kanyang pinagpapapatay. At wala po sa mga malalaking tao katulad po ng mga
walang smuggler. At yan mo yung mga prinoproteksyonan po ni Mr. Duterte. Si Marcos naman ho, mga cronies niya, mga yan eh. Yung mga nasa militar, yan po ang mga binubusog po nila para hindi po magwawala ho. Ayan. Para magawa po nila ang gusto nilang gawin. But the fact of the matter is, yung mga naunang mga pangulo ho, yung dinivelop po nila yung isang bagay ho, pati kay Fidel Valdez Ramos ho, mga kababayan. Inalis po nila sa kamay ng ating gobyerno mismo ang pamamahala. Ibinigay ho nila sa mga negosyante ho ang pamamahala sa pagnenegosyo, sa presyo ho ng mga bilihin. At hindi ho ito. Pagkatapos ito, tignan ho ninyo ha. Ito, tignan po ninyo mabuti ito. I hope our concerned citizens, yung mga nasa academic, mapag-aralan po sana mabuti. Ginagawa ko ng aralin ho ito, mga kababayan. Ano po ang impact o effect ng Foreign Investment Act in the country today, where foreigners are given 100% capitalization to do business in the Philippines. Pati mga lupain po siguro, po pwede na silang mamili ng mga lupa dito sa atin at sa kanila na yan. Ano ang impact po nito? Ang katwiran po ng mga nagpasa ng batas na yan ay para ma-encourage ang mga foreign investors to help the Philippine economy. Ang ganda ho, ang pinakalayunin ho. Pero kung titignan po natin ho, kung saan patungo ho yung pamamahala sa mga negosyo dito entirely by foreigners ho, mga kababayan. Because eventually, that will happen. Hindi naman po makasabay ang ating kapwa Filipino sa capitalization na magmumula sa mga foreigners. Di ba? Kung sakasakali ho, mga kababayan, hindi po babaguhin itong Foreign Investment Act. At pumasok na po dito ang mga in-check. Maglagay na po sila ng kanilang mga negosyo dito. Kalaban ng Philippine business, kalaban po ng ating mga local producers and so on and so forth. What will prevent them from putting up the business now, mga kababayan, when a law has been passed and signed by the President of the Republic of the Philippines before he leaves the presidency? Inaprubahan po ito. Is this in preparation for the takeover of the Chinese government of the Philippines now, mga kababayan? This I ask. Ito po ang tinatanong ko po. Ito po ba ang pinakalayunin po, ultimate goal? Why Congress passed this Foreign Investments Act? Not because makakatulong po yung mga foreign investors sa paglago ng ating ekonomiya, or give China the passage now to own the Republic of the Philippines. Mga kababayan ko, pag-isip-isipan po natin ito. Patas, nauwi po ako dito. Ang tanong lang naman po ni Patas Balita kanina, sino po ba ang mas maraming pinatay? Si Duterte ho, 30 mil Pero nag-iiba po ang records. Pero si Mr. Marcos, mahigit pa po doon. Mahigit pa po doon. At ang mga pinagpapatay din po ni Marcos noon at pinagpapakulong, ay talagang hindi lamang po mga ordinaryo mga manggagawa, kung hindi, political enemies. Ito pong kaiba naman ni Marcos at Duterte. Iisa lamang po yata yung napakulong po niyang political enemy. Laila de Lima lamang po yata mga kababayan. Masyado naman po yata matipid ang ating Pangulo. Pero nakakaya itong ginawa po niya kay Laila de Lima. 5 taon na po siya. Hindi po maandar ang kaso ni Laila de Lima.
Obvious ho, mga kababayan. Obvious po ito. Pero ng panahon ni Marcos ho, sa kanyang diktadurya, grabe po. Lantaran po talaga. Pinapukulong sila Ninoy Aquino, sila Soc Rodrigo. Kilala po ba ninyo ang mga yan? Hindi na nyo siguro kilala mga ito eh. WR Jokto, right Jokto, mga kababayan. Oh, ito'y ama po ni ano ito yun, ni Shell Jokto. Ayan yung mga Lorenzo Tanyada. Kilala pa po ba ninyo ito mga Oviedo Salonga? Ito po yung mga kasabayan ni Mr. Marcos na pinagpapakulong niya. So yan po ang kaibahan. Panahon ni Marcos, panahon po ni Digong. Ang kaya lamang pong patayan ni Digong, yung mga ordinaryong mga yung mga nagpe-peddle ho ng shabu or drugs in the streets. Yun, yung mga pinapapatay, yung mga gumagamit po ng shabu. Pero yung mga drug lords, hindi. Kakampyohon ni Digong yan. Kakampyohon niya. Drug lord, yung sabungeros, yung mga smuggling, yan, kakampyo ho. Ayan na po, yan po ang pagkakaiba patas balita. Thank you very much for the question. Bernard Munoz Sabonte is watching. Magandang gabi po sa inyo dyan, sa Canada. Dali Vidal, blessed evening po, Sir Ben, Ma'am Lynn, at sa lahat ng mga viewers. Good evening po, Ma'am Dali. Good evening. Junior Dal is watching. Ronald Lucero. Magandang gabi po sa inyo. Jomay Maymar. Naalala ko si Jomar sa kaso ho ng mga taga-Bukidnon, yung mga Manobo. Inaagawan po sila ng mga lupain. Dito sa Negros Occidental din po, mga kababayan. Marami po mga nangyayari sa mga kababayan ho natin na mga magsasaka. Ito po sana ang pinakikiusap po natin nung araw pa kay Pangulong Duterte na aaksyonan. Pero hanggang sa matapos ang kanyang termino, hindi man lamang po siya nakapunta sa mga areas where there are indigenous people. Yan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal po ng ating Pangulo sa mga ito. Good evening po, Sir Ben. Watching na po, sabi ni Jomay Maymar. Los Unidos Joventeos. Nanonood na rin po. Mukhang lumilindol nga po mga kababayan. Tama? Hindi? Alright. May nagpapalindol. Hindi ba? Parang gumalaw nga eh. Anyway. Los Unidos Joventeos, prayerful mood, ang kanyang emoji. Okay? Ed Pausa, thumbs up po siya. Good evening. Ed, good evening po también. And Miss Lynn, Los Unidos Joventeos. Si Yorme nga po ang dapat na mag-withdraw. May mga anomalya laban sa kanya na dapat niya munang sagutin. Linawin bago siya kumandidato. Si VP Lenny ay malinis ang track records. Ayun. Yan ang sabi po ni Los Unidos Joventeos. And yung kumakandidato po sa Maynila po ngayon na mayor, Amado Bagatsing, meron din pong expose na itong si Mayor Isko Moreno yata ay umutang po ng 25 billion ho. Samantalang meron pa namang pondo ang pamahalaan ng Manila. I hope that the presidential candidate si Yorme will have the temerity to respond to this. Gaya po ng kanyang pagtatanong, saan na po napunta yung 203 billion pesos na estate tax ng mga Marcoses. Hindi na napapag-usapan ho ito eh.
Pero napakaganda hong napasimulan po ni Yorme ito eh. Malapit na ho ako maniwala ho sa kanya noon eh. Oh? Kasi ho, 203 billion pesos is 203 billion pesos. At a time na wala pong may bigay na ayuda sa ating pong mga kababayan during the pandemic, 203 billion pesos, sapat-sapat na ho ito. Ito masisingit. Ang problema po, sa umpisa lamang po yata, naging matatag si Yorme. Sa ngayon, wala na ho tayong nadidinig po sa kanya. Iba na naman po ba? Ang iniisip po ninyo, wala pa kayong tinatapos, ha? Anyway, panganda lamang po natin kung anong mangyayari ho, mga kababayan. Pero hindi ko maintindihan bakit po number 2 ang pinag-withdraw. Bakit hindi po nila labanan? Pare-pareho. Ang number 1. Hindi ko maintindihan talaga eh. Ano bang klase mathematics ang gamitin ko? Algebra, calculus, whatever. Hindi ko ma-compute kung tama nga po itong ginawa ho nila Yorme, sila Norberto Gonzales, Ping Lacson. Pero itong dalawa, Ping Lacson at saka si Norberto Gonzales, mukhang umiiwas na po sa backlash. Because there is now a backlash that is happening, mga kababayan. And Yorme knows this, no? Alam po niya. Kaya lamang, malakas ang loob eh. Pero ngayon, Mayor, lumalabas na po ang mga hindi ka nais-nais na nagmumula po sa inyo. Abatan ho ninyo sapagkat pagdadartingan na ito kung hindi kayo tumigil sa mga paninira ho ninyo sa kapwa ninyo kandidato. Some people are asking, ito po ba ang politika ho natin dito sa Pilipinas? Sabi po ng nakakaintindi nung araw, ganyan nga po. Pero sa ngayon, malawak na po ang edukasyon ng taong bayan. Marami na po tayong nalalaman. Marami na tayong mga karanasan. Not only here in the Philippines, but mga experiences with other countries. So, dapat po natuto na ho tayo. Pero bakit po nangyayari pa ang mga ganito mga siraan? Ang tanging sagot lamang ho dyan, super ambitious po ang mga politiko. They do not know when to stop. Di ba? Wala silang control sa kanilang mga ambisyon. Yan po ang nakalulungkot po dito, mga kababayan. And if a politician cannot control his temper, could not control his ambition, he has no business becoming the President of the Republic of the Philippines. Felisa Malibira is watching. Magandang gabi po, Ma'am Felisa. Ganun din po kay RV Castro. Sir, magandang gabi po. Nagpro-programa din po ito si Mr. Castro. Nagpro-programa pa po ba kayo, sir? Sir RV Castro. Angelica Paz. Sir Ben, Gino and I are working on the resumption of Stars Now. Wow! Really? Malapit na po uli. Ay, galing. Medyo marami pong technical rules or guidelines pala. But we understand how it goes now. With prayers, Stars will be back very, very soon po. God guide us. Ma'am Angelica, thank you very much. Maraming salamat. At kami naman po dito on our end, we are continuing to do our programs. We are continuing to do public service to the Filipino people. Tuloy-tuloy po ang ating ginagawa paglilingkod. Thank you very much. Gino and Ma'am Angelica, lalo pong madre-drain ang ating ekonomiya. This is what Ma'am Felisa is trying to tell us. Kung itutuloy po itong tinatawag na Foreign Investments Act, I will try to get a lawyer on this, mga kababayan. Kasi ang mga abogado, alam po nila ang pasikot-sikot po sa mga kontrata. Ano po ba ang mga kondisyones
kung bakit ang mga foreigners are now going to be allowed to own 100% capitalization, pati pag-aari ng mga lupa, ibibigay na ho sa kanila. Panginoon ko po, papaano na lamang ho kung makursunadahan po nila yung bahay po ng mga katutubo, yung tinitirhan po ng mga katutubo, yung tinitirhan po ng mga squatters, yung tinitirhan po ng mga marilita, yung mga tinitirhan na po ngayon ng yung mga nagmamakaawang magkaroon din po ng sariling lupa at sariling bahay. Paano na lamang po kung nakursunadahan po ng mga foreigners dito? Lalong-lalo na po ang mga Chekwa ho. Ito yung mga komunistang China ho na gustong sumakop po sa ating bansang Pilipinas. Mukhang pinahintulutan na po ng Pangulo Duterte mga ito. Kanya pinapapatay ho niya ang mga komunistang Pinoy. Pero yung mga komunistang Incheck, hindi po pinapatay. Bakit o kaya ganun? Do you have any reason for this mga kababayan? Nakikita po ba ninyo? Ano ang dahilan, digong? Bakit ho yung mga komunistang Pilipino? Na pwede naman ho natin makausap po Pwede naman ho natin silang kausapin po for a peaceful dialogue and eventually magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Pero parang Putin din ho sa Russia kung ano yung gusto nila ho doon. China will be like that ho. Pagka hindi natin narindahan ang kanilang power ho na ginagamit po ngayon. Russia is doing that in Ukraine today. Ang Russia ho, walang pakundangan kung magpaputok ho, maghagis o magpaputok ho ng mga missiles o dyan sa bansang Ukraine. Kawawa po. Halos wala na hong natira po yata sa mga residents po ng Ukraine. Karamihan na po sa kanila ay mga refugees na in other countries. Pero hindi po sila sumusuko. Sana ganyan din po ang mga Pilipino, mga kababayan. Huwag po nating isusuko ang ating bayan. Pinipilit po ng Russia na isurrender po ng Ukraine ang parts of the territories na nasakop po ng bansang Russia. Sumurrender na raw po sila. Pero sabi po ng presidente po ng Ukraine na si Zelensky, sabi niya, hindi maaari yan. Kill us all. Mamatay muna bago ninyo makuha ang aming lupa. Sa ngayon po, mga kabayan, marami na po ang tumutulong sa kanila. Even NATO countries, yung mga kasapit po sa NATO, ay matindi na po ang kanilang mga ugnayan. And kasi nagbabanta po ang Russia Gumamit po sila ng chemical weapons, gumamit na po sila ng nuclear weapons para mapahinuhod nila ang Ukraine. Ito ang inaabatan ng NATO countries. So, while they continue to rearm, armasan ang Ukraine. Kaya malakas ang loob ng Ukraine ngayon. Hindi po makapasok-pasok ang bansang Russia. Kanya ang sabi ng Russia, nananakot na Gagamitan po namin kayo ng nuclear weapons. Yan naman po hindi takot ang mga NATO countries because they know they can handle that situation very easily. Hindi natin alam kung anong gagawin po ni Putin po dito. But that is far away from our country yet. Pero the effect is already felt here. Ang gusto ko lamang kung pag-usapan natin muna ngayon, ano po ba ang ginagawa ng ating pamahalaan para mapanatili po natin ang pag-aari ng ating bansa Pilipinas. Matindi po ito ginawa po ng Department of Energy Pinutol po yung kontrata ng 2 oil explorers po dyan sa West Philippine Sea because of a threat coming from China delivered through the President of the Republic of the Philippines who accepted the threat mga kababayan. Hindi po niya kinalaban. Kanya nga po natigil po ang exploration Pinatigil ng Pangulong Duterte. So what happens now?
hindi tayo makakapag-produce ng sarili ho nating gamit para sa ating energy. That is the immediate effect. So what will happen to our economy, mga kababayan, when we cannot even produce our own oil? Kaya nga siguro, iba naman ito. Kaya nga siguro na Department of Agriculture, pumayag na ho sila mag-smuggle po ang Malaysia ng 300 billion pesos worth of cooking oil. Pero iba naman ho yun, mga kababayan. Hayop talaga ang gobyerno ho natin. Pagkakakitaan ho, number 1 po sila. Wala silang pakialam kung anong sasapitin ng ating ekonomiya. Probably po, sabi ni Ma'am Felisa Balibira. Okay? Lilian Gabriel is watching. Dali Vidal, sana po mangyari sa Pilipinas kung merong mag-i-invest dito. Dapat merong Pilipino na kapartner na Pilipino investor. Huwag hayaan na foreigner lang ang bibigyan ng permit to operate. Yan po ang dating batas ho natin dito. 40%, 60%. Hindi total foreigner ho. But because of this Foreign Investment Act, batas na ho ito, aprobado na ng Pangulo Duterte. Tuwang-tuwa pa nga ho sila eh. Kasi marami ng foreigners daw po napapasok dito. Marami pong jobs, gaganda raw po ang ekonomiya ho natin. Hindi ko nakikita ho yan, mga kababayan. Iba yung nakikita ko. Lalo lamang pong dumarami po dito yung tinatawag po ng mga oligarchs. Dadami po dito yung mga super yaman na hindi na po natin abot, pati ang gobyerno natin, wala nang pakialam sa kanilang mga negosyo dito sa atin. So what happens? We do not have control over their prices. We do not have control over their services. Wala tayong control as a government sa kanilang gagawin dito sa ating bansa. Anong tingin ho ninyo sa gobyerno natin na ganyan? Pinakikialaman ho ng mga foreigners. We have no control, we have no authority to check on them. Ayop talaga ho, mga kababayan. Ed Pausa, ang mainit na issue ngayon sa social media ay ang pagpapaatras ni Isko kay VP Leni, kung saan tila durog na durog si Yorme sa mga reaksyon ng mga netizen. Kaya ilan sa mga dating supporters ni Isko na kinabibilangan ng mga imam at mga kapatid nating Muslim ay kumambyo o lumipat na sa kampo ni VP Leni. Kaya asahan na natin na tuluyan ng bumulusok sa banga ang kandidatura ni Isko. I commiserate with Isko. But if it is the plan of Isko Moreno for Leni to gain the momentum, pataas ng pataas, ay salamat naman, no? Pero hindi po Hindi po ganoon. Hindi po niya iniisip na yung kanyang ginagawa ay magpapabagsak sa kanya mismo. At yung kanyang mga kasama na nagpa-press con. Akala ho nila sila ang papalit kay Leni Robredo sa pwesto number 2. Hindi nila inaalala. Pwede pala ito ang stepping stone ni Leni to gain more momentum. At ito na po ang nangyayari ho sa kanya. Look at the sorties of Leni Robredo today. Marami po siyang pinupuntan kahit hindi po tumitigil. Parang hindi po napapagod si Ale. Talaga naman mga kababayan. Parang hindi po napapagod ang ating inang bayan. Sabi nga ni Lilian Gabriel, ang ating inang bayan. Tuloy-tuloy po ang kanyang pangangampanya at pagkikipag-usap sa ating po mga kababayan. Alam po ba ninyo, napupuna po dito ngayon mga kababayan sa politika. Kasi nauwi na po ito sa dalawang personalities na lamang. Bongbong at saka si Len.
Bongbong po, BBM, ang kanyang pinangangalandakan ng mga supporters, mga governors, LGUs, opisyalis ng probinsya, ng mga munisipyo, and so on. Wala problema po yun. Doon po siguro nanggagaling ang mga surveys kung bakit siya po ay mataas palagi ang rating. Yan po si Ma'am Lenny, kapuna-puna na ang kanyang supporters ito yung mga volunteers po. Nung araw labanan ni Marcos Sr. At Cory Aquino. Ganyan din po, one-on-one. Wala pong partido, wala pong kakampi si Lenny na matataas na mga opisyalis kasi tangan ni Mr. Marcos. At kay Cory Aquino po lamang noon. Yung mga nagpupunta si EDSA. Pero nag-isip po yung silent majority, yung nasa middle class. Nag-isip po sila. Hindi po sila nagsasalita. Pero nung election day, yan po sila lumabas. At ipinakita po ang tunay na lakas ng tao. And I think this is going to be repeated in this election, mga kababayan. This is God-given. Ito po ay tadhana na po ito. Kung papansinin po ninyo, we have so many parties in this election. May partido nga po ng COMELEC. Kaparte po sila sa mga nangyayari mga kaguluhan. But that's beside the point. What I'm trying to say is very simple. Ang dami-dami pong partido. Pero kung titignan ho ninyo, kanya-kanya ho ang pagkalas sa kanilang mga kandidato. Diba? Naglilipatan. Wala talagang consistency of purpose po dito. Kay Lenny Robredo, very tight ho ang kanilang grupo. Ito yung lahat ho mga volunteers coming from the silent majority as in the past. Panahon ng labanan ni Cory Aquino at Mr. Marcos, ito na po yung nagsuswelo from ordinary citizens to middle class hanggang sa pataas ng pataas. Nakuha po ni Cory Aquino in the same manner. Ito ho ang nagpagdadala po sa tagumpay kay Ma'am Lenny Robredo. Taong bayan na against governors with Mr. Marcos na sa inyo na po. Ang evaluation kung ano mangyayari dito. Boboto kay BBM, mga governors. Ang boboto po kay Lenny Robredo, taong bayan. Ano ang mas nakalalaki, nakararami po dito. Nasa inyo na po yun. Alam na po ninyo kung ano po ang mangyayari. Alright? Salamat po. Angelica Paz is watching. Angelica, Ma'am Angelica, thank you very much. I got the message noted po. Very well. Patas balita, Sir Ben, sabi ni Patas. Dapat Sir Ben, sabi po ni Patas Balita, dapat imbestigahan ang mga politiko ng BIR. Sobrang dami na lang pera, sir. Meron pong lumabas sa balita kanina, may hinuli po yata hindi ko naintindihan masyado pero talagang mahigpit po ang pagtanggi ng mga Marcoses na nanggaling po sa kanila ang mga nagbibigay ng pera. Tama po ba yun? Grabe na ito mga kababayan. Wala naman po ibang kandidato na po pwedeng magbigay ng pera Ma'am Lenny, do you expect her to give money para sa kanyang mga volunteers? No. The volunteers are the ones spending. Kasi alam po nila na sa kanilang tulong, gaganda po ang buhay nila. Kasi hindi po corrupt si Ma'am Lenny. May dalisay po sa kanyang puso na maglingkod sa kanyang kapwa. Aangat po ang lahat. Mula sa laylayan. Tunay ang pagmamahal ni Lenny. Kanya
Junior Dal, Oplan Tokhang sa drug war ni Digong, Oplan lockdown sa COVID-19, sa Isabong, Oplan Tokhang. Nawala yung H. Tokhang, panahon ni Digong. Sa Sabong, Oplan Tokhang. At sa election 22, Junior Dal, ang galing mo Ala na, tuloy-tuloy na yung Isabong ni Tokhang. Ayaw galawin ni Pangulong Duterte. Bakit? Laki daw po ng kinikita Oh, okay. Opo. Los Unidos Suventeos. Kakampi po kasi nila yung number 1. Meaning to say, BBM. Kakampi daw po ng tatlong digo at tatlong log. Kakampi po kasi nila yung number 1. Kasi nga, mga Manchurian candidates po sila. Na sila na din ang naghayag ngayon ay ng tunay nilang kulay. Manchurian candidates. Grabe na ito. Mel Rodelio Militante. The mainstream media has its own agenda. They do not want to print the facts. They have an agenda. They have a slant. They have a bias. It is outrageous to me. Yan ang problema ko talaga ngayon, mga kababayan. You do not know kung sino ang kakampi mo. Pero dapat po ang modelo natin ngayon dito, Ang modelo natin yung mga volunteers na kaleni, they are all over, places po. Basta nandyan po si Kaleni, nandyan po sila. Tumutulong. From all walks of life. Hindi po nila inaalintana yung mga trolls. Yung mga paninira sa kanila. Mel, ito ang tularan natin. Focus tayo. Focus sa gawain po. Pambayan. Ito dito nagpo-focus ang ating mga kakamping. Sabi nga po nila. And I appreciate very much yung strategy po ni Madam Leni Robredo na ituro po niya sa kanyang mga kasama po sa kampanya ang tunay na landas sa tama. The righteous way, mga kababayan. Ito ang dapat po natin tularan. Huwag na po ninyong intindihin yung mga media-media natin. Kung meron pong fake news na pinalalabas nila, mag-aksaya po tayo ng panahon, tuntunin kung saan nandun yung tama. But better still, kung ang focus natin sa kampanya na po ng ating kandidato po, Pampangulo, mag-focus po tayo dito. Trabaho yun po natin. Hikayatin po natin ang ipapapan natin mga kababayan to help us in our undertaking to make the Philippines a better place to live in. Okay? Alright? Approven. Stay at home pa rin po ang mga nasa Shanghai. Servant, sabi ni Ma'am Eve M. Ramos. Even on their basic needs, online system po lahat. Extended lockdown until they finish mass swab testing for over 26 million residents. Grabe na ito mga kababayan. 26 million residents. One area lamang po yan ng China. 26 million. And come to think of it, Shanghai is one of the, hindi naman populous kung hindi, pinakamayayaman na distrito dyan po sa China. But people are becoming restless po sa ngayon. Because nawawalan po sila talaga ng kalayaan, kalayaan sa pagkain, kalayaan sa movement. So, hindi po sila makalabas ng kanilang mga tahanan. Nanonood po ako sa
CNN News, no? Meron pong reporter po ng CNN, nandyan po sa Shanghai mismo. At siya po ang naghahatid ng mga tunay na balita na nanggagaling po dyan sa Shanghai. Matindi po ang pagsirit ng COVID cases dito po sa bansang Shanghai. And alam po ninyo, tinanong ko din po ito kanina sa ating expert, si Mr. Ted, si Dr. Ted Herbosa, sa Radyo Pilipino kanina, guest ko po sa first part ng programa po sa Radyo Pilipino. At ang sabi nga po niya, matindi nga po ang nangyayari po dito sa Shanghai. Sabi ko, pinakamayaman na bansa yung China, makapangyarihan, and so on and so forth. Sa kanila nanggaling ang virus. Bakit po? Sumisirit ang virus ko ngayon doon. Ay sabi ko niya, gusto ng virus na dumami. Ay nako, but no, meron siyang sinabi, hindi ko na maalaala. Basta ang sabi ko niya dito sa atin, kailangan mag-ingat-ingat pa rin po tayo. Mag-ingat po tayong mabuti. Kasi sa China mukhang meron po mga hindi po, parang sa Pilipinas din, umiiwas po sa pagpapabakuna at pagsunod sa mga health protocols po sa naturang lugar. So anyway, Shanghai, sabi nga ni Ma'am Eve, stay home po rin po ang mga tao, pagabat nagagalit na po ang mga mamamayan sapagkat talagang restricted po ang kanilang mga movements. At sabi nga po, nag-protest na po sila sa mga kalsada. But that is a communist country, mga kababayan. You cannot exercise your right. Paramount ho dito, mangunguna pa rin ang karapatan ng Estado to impose restrictions na gusto niya. Hindi po pwede mangibabaw ang karapatan ng mga mamayan. Hindi katulad po dito sa Pinas. Okay. Thank you, Ma'am Eve. Maraming salamat. Ricky Tisoy, magandang gabi, partner. Ano ito? Bong Canisa, Bong, good evening. Magandang gabi, Tata Ben. Miss Universe, Adeline. And to all our BSC viewers and supporters, there will be more drama, disruptive stories, and non-stop campaign gimmicks. Please stay focused. Your preference candidate is the representation of your character. You are who you vote for. God bless our country. You are who you vote for. Yan, meron pong mensahe ho yan, mga kababayan. Kung magnanakaw ho, ang itinutulak mo maging Pangulo, itinutulak, ibig sabihin, sinusuportahan ho. Gusto mo palang kasamaan At kung gusto mong kasamaan, that is a projection of your character. Masamang tao ka pala di ba? Hindi naman po tayo ganyan mga kababayan, di ba? Di ba? Anyway, Bong, thank you very much. Jerry Arroyo Acuno is watching. Jerry Boy, gandang gabi sa iyo. Sa drug wars ni Digong ay Oplan tukhang sa COVID-19. Oplan lockdown sa Isabong. Sa Isabong, Oplan tukhang. At sa election 22, Oplan ng 5 itlog na bugok. Talaga Itong maganda sa mga netizens natin, mga viewers natin. They are full of humor. Wit and humor. Ito, kahit galit na galit ka na, pagka pinasukan ka ni Mel, pinasukan ka ni Junior Dal, and parang Ricky Tisoy, patay kang bata ka, you will have to smile. You will have to laugh. Claro Ronnie is watching. Good evening. Sabi ni Mel, let us also admit to ourselves that the people are also part of why there is corruption in our country. It happens every election.
they receive payment from the candidate in every election. May nahuli na po ng NBI kanina. Oh, hindi ko naintindihan kung siya po ang nagbibigay ng pera o tumatanggap po ng pera. Pero todo paliwanag ang BBM camp na para bang sila po ang pinaghihinanaan. Oh, dinidepensahan lamang po nila ang kanilang sarili. But this is happening now, mga kababayan. Tama po yung sinasabi ni Mel. While we are looking for the good candidates, parang good candidate, I am the good one, sabi ni JV Ejercito. Alalahanin po niyo siya when you are inside the booth. Remember the good one? At least, mas magaling po siya, mas mabuti po siya. Wala pong pahid ng corruption. Yan si JV Ejercito. Hindi katulad po ni Jinggoy na nakulong. Ha? Di ba? Okay, so, ang atin lamang dito, mga kababayan, ang taong bayan, bagamat hindi tayo ang nagpapatakbo sa ating pamahalaan, meron tayong responsibilidad. Meron tayong responsibilidad as good citizens. So sana po ito ang isaalang-alang natin. Kung ang ating gobyerno gumagawa ng tama, tulungan natin na gumawa po ng tama. Kung gumagawa ng kasamaan ang ating pamahalaan, bago natin siyang tutulungan, uusigin natin. We ask for accountability. Yan po ang pwede natin gawin bilang mga mamamayan. Tama lamang po yung kay Mel, kung baga sa nakikipagsabwatan ang taong bayan sa mga corrupt government officials. Ayun. Alam na natin ito. Alam po nating masama. Gagawin pa po ba natin? Yan ang tanong natin ngayon, mga kababayan. Remember our lesson sa Quaresma, sa Holy Week? Ang lesson natin, inipos ng ating Panginoon ang mga kasalanan natin. But He wanted us to be sorry for our sins, to ask for forgiveness, and not to do the bad things again. And we promised our Lord. Di ba? Let us be consistent. Maging consistent po tayo sa ating pangako ngayon. And I'm telling you, mga kababayan, I'm telling you, magbubunga po ito ng kabutihan pagdating ng araw. And that araw ay hindi na po magtatagal. Pagdating po ng takdang panahon, like May 9, 2022, the change is coming. Okay? Approved? Eve M. Ramos is watching. Ravilo Olivar is watching. Good evening po, Mr. Olivar. Is this your first time to watch this program? Good evening po. Sana like and share and follow our platform. Ang platform po natin dito is Broad Streamcast Communicators. Yun po ang hanapin po nyo sa social media, sa Facebook, at doon po ninyo i-follow po. Okay? Salamat po. Ed Bausa, dito sa San Jose del Monte, Bulacan, particular na sa area ng mga lower class o mahihirap na mga residente, panay ang pamudbod ng pera ng isang politiko na nagkamal ng pera sa pandarambong. Sino ba yan, Ed? Can you mention the name? The initials. Para malaman po ng mga taga San Jose del Monte, alam po ninyo, mahirap sa watain yung mga kababayan natin na
pagsabihan sila na wag tatanggap po ng pera. Some of them say, tatabihan, opportunity na po namin ito eh. Binibigyan kami ng pera eh. Bakit hindi po namin tanggapin? Amin naman ito, ninakaw naman nila ito. Yan ho ang problema po dito sa atin. No? Alam po ni Alan Obrero ito eh. Ang problema ho natin, how to battle our good conscience. Ano nga po ba ang dapat po natin gawin kung sakasakali merong pong politiko na puno-puno ng kasamaan, magbibigay ng pera ho sa atin, tatanggapin po ba natin o hindi? I leave that to your own consciences, mga kababayan. I am not a pastor. I am not a priest. I do not have the authority to tell you what is right or wrong at this point in time. Check your conscience. Tama po ba? Natanggapin ko ito. Ano po ba ang idudulot nito sa aking buhay? Ano po ba ang idudulot nito sa aking society, sa aking bansa? Siguro dito po natin tignan saan po papasok ang ating konsyensya pagka tayo po ay magdesisyon na. Di ba? Pero wag po ninyo akong pipilitin na sabihin po sa inyo kung ano po ang tama o hindi tama. Pero para sa akin mga kababayan, hanggat kaya pa po natin igilin ang ating sarili no? Alam po natin na pagtanggap po ng anumang pabuya sa isang taong masama at talagang masama din pong intensyon, bakit siya nagbibigay ng talagang alam po natin masama po yan. Hindi po tama. Okay? Hindi po tama. But I'm not here to tell you na huwag ninyong tatanggapin. Ang akin lang, ako lamang po ang tatanong po ninyo, ito po ang gagawin ko. As I have done already in the past, hindi po ako tatanggap ng suhol. Ayan, okay. Hindi po ako tatanggap ng suhol. Ed Bausa, di ba? Ikaw din, hindi ka tumatanggap ng suhol, di ba? Okay. Yung mga ganyan, sa mga politiko na nagpapamigay ng pera, boto niyo ako, Ayan. May intention pong masama na. Bawal po ang magbigay ng pera. Vote buying. Di ba bawal? Ayun. Alalahanin na lamang po ninyo. Kung mahuli ko kayo, yun ang problema ngayon. Mas malaki po ang problema natin. Okay? Okay. Lilian Gabriel tatabihin, habang nagpapakumbaba po ang ating inang bayan, siya ang tunay na itataas ng ating amang lumikha. Panoorin natin ang siyang tunay na may ininto ang puso para sa ating mamamayang Pilipino. Mabuhay. Mabuhay. Yan. Ang Pilipinas. Yan po si Pastora Lilian Gabriel according to Ma'am P. Ha? Na medyo alright. Ma'am Jean Salaw, good evening po. Mel Rodelio Militante, 2 Kings 10:3. Ito yung select the best and fittest of your master's sons and set him on his father's throne and fight for your master's house. Ang ganda naman ito, Padre. Bawal po ang tumanggap ng bayad mula sa mga politiko, lalo na kung barya lang ang ibibigay. Tama naman. Sasabihin mo sa politiko, ano ka? Sinuswerte? Anong tingin mo sa akin? Barya-barya lang. Si Mel. Bawal daw tumanggap ng bayad mula sa mga politiko, lalo na kung barya-barya lang ang ibibigay. Joke lang yun. Ni Camel, Mel Rodelio Militante. Well, I think this is about it for tonight, mga kababayan. Marami pa po tayo mga issues na tatalakayin pa tayo. We will reserve the rest for tomorrow. At bukas po, titignan natin kung ano na po ang nangyari
para mag-bukid doon. Ano po ang reaksyon ng CHR, Commission on Human Rights? Ano ang posisyon po dito ng NCIP? Alamin po natin. Meron po akong programa sa Radyo Pilipino at 3 o'clock in the afternoon. And we will try to have some guests there at makakapagtanong po tayo sa mga authorities kung ano po ang dapat po na gawin po ng ating pamahalaan sa nangyaring pamamaril sa grupo ni Calyodi de Guzman, presidential candidate po. Kasama po si Walden Bello at ang kanyang mga kasama. Pang-senador po eh. Meron pong pang-senador. Siya po yata yung tinamaan po ng baril. Okay? So, abangan po ninyo bukas. Junior Dal, nice program. Good night and keep safe to all. Sabi po ni Junior Dal. Sa lahat ng mga magpapahabol, sana po makahabol po kayo. Pero si Tata Ben Paipon ngayon, mag-good night na po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikisa sa ating programa, maraming salamat po. Ben Paipon po nagsasabing, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.